Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-11 linggo ng taon at tayo inanyahan ng ating Panginoon na tayo ay maging manggagawa sa Kanyang anihan sapagkat napakarami ang dapat nating tulungan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ayon kay San Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabay siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay para mga tupa na walang pastol. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tinihipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihan na magpalayas ng masamang espiritu at pagpagaling ng may mga karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sina Felipe at Bartolome. Si Tomas at si Mateo na publikano. Si Santiago na anak ni Alfeo. At si Tadeo. Si Simong Makabayan. At si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghahari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kaitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayan, magbigay naman kayo ng walang bayan. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ipanalangin ninyo na magpadala ng manggagawa sa kanyang aanihin sapagkat napakarami ng aanihin, subalit kakaunti ang manggagawa. Minamahal ko mga kapatid, napakaliwanag ng pananalita ng ating Panginoon sa banal na Ebanghelyo. Nakita niya yung mga taong yun, napakarami. At marami sa kanila ang nalilito at lupaypay. Nang ibig sabihin, hindi nila alam kung saan sila patutungo. Sila may mga problema. At kailangan nila ng manggagawa. Kailangan nilang ng mga tao upang siya ang gumabay sa kanila. Kaya ito ay sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad at sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Subalit ang pananalitang ito ng ating Panginoon ay para sa ating lahat na ngayon. Tayo ay inanyayahan ng ating Panginoon na maging manggagawa sa Kanyang aanihin. Si Herbert Leslie G., isang manunulat, ay isinulat niya minsan ang kanyang karanasan. Karanasan niya doon sa kanyang simbahan kung saan siya ay sumasamba. Ang sabi niya, mayroong isang tao doon na napakatanda na, si Tomas, na laging nagsisimba, nagsisilbi sa simbahan. At dahil siya ay matanda na, lahat ng naging kaibigan niya, kasabayan niya sa simbahan, sa kanilang lugar na yon, ay namatay na lahat. Siya na lamang ang naiwan. Kaya wala na halos nakakakilala kay Tomas. At nang siya ay mamatay, alam na Herbert Leslie G.
na walang makikipaglibing sa kanya sapagkat wala na siyang kaibigan, wala na siyang kakilala sa kanilang lugar. Kaya nag-decide siya na umattend ng funeral na yon. Ang sabi niya sa kanyang sarili, at least may isa man lamang na makasama siya hanggang doon sa kanyang huling hantungan. Kaya nang dumating siya doon sa service na yon, ng funeral ni Tomas, walang tao doon sa Kalang Chapel na yon. Napakasama ng panahon, ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan. At nang siya dinadala na doon sa sementeryo, ay nag-iisa siya kasama ng ministro. At pagdating nila doon sa gate ng sementeryo, mayroong isang sundalo doon na nakatayo at naghihintay sa paglilibing kay Tomas. Alam ni Herbert Leslie G. na ang sundalo ito ay isang opisyal na sundalo dahil sa kanyang kasuotan. Yun nga lamang hindi niya malaman yung badges dahil siya ay nakakaputi at natatakluban yung mga badges na yun. Dahil marunong niya sa libingan, pagkatapos ibaba ang bangkay o kabaong ni Tomas doon sa hukay na yon, yung sundalo yon ay lumapit doon sa hukay at biglang sumaludo kay Tomas, parang pagsaludon pa sa isang hari. Nang matapos na yung paglilibing at umuwi na si Herbert Leslie G., kasabay niya yung sundalo yun. Ang sabi ng sundalo sa kanya, maaari ay nagtataka ka, bakit ako'y naririto ngayon? Pero kung alam mo lamang, ilang taon na nakalilipas, itong si Tomas ay Sunday teacher, school teacher. Siya nagtuturo sa aming mga kabataan doon sa aming chapel. At ako ang pinakapilyo sa lahat ng mga kabataan. Ako ang pinakamaingay. Ako ang pinakamagulo doon. At alam ko na ako ang pinakaproblema ni Tomas sa kanyang klase that time. Subalit ngayon kung alam lamang ni Tomas kung ano nagawa niya sa aking buhay. Kung paano ako naging ganito ngayon. At kung ano ang magiging pagkatao ko sa hinarap. Yung lahat na yun ay utang na loob ko kay Tomas sapagkat ang lahat ng kanyang mga sinasabi sa Sunday school na yun, ang siya kong isinabuhay, ang gumabay sa akin. Kaya nga't ako'y naririto. Sumasaludo ako kay Tomas. Minamahal ko mga kapatid, si Tomas ay napaka-ordinaryong tao. Subalit ginawa lamang niya ang dapat niyang gawin bilang manggagawa sa anihan ng ating Panginoon. Ipinalaganap niya ang salita, isinare niya yung salita ng ating Panginoon. At dahil dito, hindi man niya nalalaman, subalit nag-ani ng napakarami, napakaganda ng lahat ng kanyang ginawa. Minamahal ko mga kapatid, ito ang sinasabi ng ating Panginoon sa banal na Ebanghelyo ngayon. Kailangan natin yung mga manggagawang yung katulad ni Tomas. Sapagkat napakaraming mga tao ang lito at lupaypay na nangangailangan ng isang Tomas sa kanilang buhay. Sa banal na Ebanghelyo ngayon, napakaliwanag ng ginawa ng ating Panginoon. Unang-una, ipinaliwanag niya sa kanyang mga alagad ang isang katotohanan na napakarami ng mga tao ang nangangailangan ng tulong. Mga katao na siyang nalilito, lupaypay, mga problema at hindi alam ang kanilang patutunguhan. Nangangailangan sila ng manggagawa upang sila ang magbigay ng direksyon sa buhay ng mga tao ito.
Napakarami ng mga tao nangangailangan o gustong makaalam ng katotohanan. Subalit kakaunti ang nagtuturo sa kanila. Maraming mga tao ang gustong makarating sa kalangitan, sa kaharian ng ating Ama. Subalit kulang sa mga manggagawa na dapat umakay sa kanila upang sila ay makarating sa kaharian. Maraming mga tao ang naghahangad na makarinig ng salita ng Diyos. Subalit kakaunti ang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya ang katotohanan ito ay ipinaliwanag niya at ibinigay niya doon sa kanyang mga alagad. At pagkatapos ang ikalawang ginawa ng ating Panginoon sa Banal na Ebanghelyo, pumili siya ng 12 upang sila ang mamuno sa lahat ng dapat sumunod sa kanya. Ang 12 ito ay napakaliwanag sa Banal na Ebanghelyo. Siya ay kasama ng ating Panginoon ng ilang taon. Sila nakarinig ng kanyang mga aral. Sila nakakita ng mga himalang ginawa ng ating Panginoon. Yung magagandang halimbawa ng ating Panginoon, halimbawa ay yung paglilingkod, yung mga pagpapagaling sa mga may sakit, yung pagtanggap doon sa mga tao na ayaw tanggapin ng lipunan. Ang lahat ng ito ay nagsilbing aral sa mga alagad. At ito ay nagsilbing paghahanda sa kanila sa pagsusugo ng ating Panginoon sa lahat ng dako ng daigdig. Subalit napakaganda rin sapagkat alam nila na napakahirap na kalagawain. Subalit yung garanti ng ating Panginoon na nasa kanila lagi sapagkat ibinigay sa kanila ang karapat-dapat na kapangyarihan sa kanilang misyon ng pagkapalaganap ng kaharian ng ating Panginoon. Minamahal kong mga kapatid, sa panahon natin ngayon, yung nakitang sitwasyon ng ating Panginoon na napakaraming tao, napakapangit na sitwasyon, sapagkat napakarami nila na nangangailangan lupaypay at lito, ay nakikita natin sa kapanahunan natin ngayon. Maaaring higit pa, sapagkat marami pang tao nagdaranas ng mas higit na hirap, ng iba't ibang hirap sa kanilang buhay. Kaya yung solusyon na sinasabi ng ating Panginoon ngayon, ang aanihin ay napakarami, subalit kakaunti ang manggagawa, ay ganun din ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Yung solusyon ay pareho pa rin. Siguro, mas higit nga lamang ang pangangailangan ngayon sapagkat mas marami pang tao sa ating kapanahunan ngayon ang nangangailangan ng tulong, ng gabay, ng pagtuturo nating lahat. Napakaganda na nangyayari nung Vatican II. Sapagkat dito ay nababase doon sa Ephesians chapter 4:3 na sinasabi doon na tayong lahat na miyembro ng simbahan, tayo ay ang bayang pili ng Diyos. Iisang Diyos, iisang pananampalataya, at iisang binyag. Kaya dito sa Vatican II, ay in-emphasize ng mga papa, simula ng Vatican II hanggang ngayon, yung dapat gawin ng mga ordinaryong mga tao kasapi ng simbahan. Nang ibig sabihin, tayong lahat ay may dapat gawin. Tayong lahat ay dapat magkaisa. Tayong lahat ay kumilos upang bumuo ng isang simbahan, isang katawan ng ating Panginoon. At ito ay magagawa lamang natin kung tayo makikialam, makikisama sa gawain ng simbahan. Kaya katulad ng sinabi ko, napakaganda ng Vatican II sapagkat dito binuksan na yung mga gawain sa pangkaraniwang tao. Kung dati sa Vatican I, halos lahat ng gawain ay sa mga pare, sa mga diakono, sa mga obispo. Pero ngayon, marami ng mga ministries ang ibinukas sa mga ordinaryong mga pangkaraniwang membro ng simbahan.
Naririyan yung ministry of the word na kahit pangkaraniwang tao, bibigyan lamang sila ng kaalaman, bibigyan lamang sila ng training, ay maaaring silang magpahayag ng salita ng Diyos. Naririyan yung pagbibigay ng komunyon, yung extraordinary of the Holy Eucharist, na tumutulong yung mga tao sa pagbibigay ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Naririyan yung mga servers, mga volunteers, ang dami ng mga pangyayari simbahan na dapat ang lahat ng tao, lahat ng membro ay tumutulong para ang simbahang ito ay umunlad, para ang simbahang ito ay magkaisa. Kaya sinasabi nga, minamahal ko mga kapatid, na walang makapagsasabi sa atin na tayo ay isang mabuting Katoliko kung tayo lamang ay sumisimba, kung tayo lamang ay nagdarasal, kung tayo lamang ay nagnonobena. Hindi pa rin tayo tunay at isang mabuting alagad ng ating Panginoon. Dapat tayo ay sumasagot sa pangangailangan ng ating kapwa. Dapat tayo ay manggagawa sa anihan ng ating Panginoon. Na tayo ay sumusunod, tayo ay membro, kasapi ng simbahan. Hindi lamang sa salita, kundi dapat tayo ay gumawa tungo sa paglilingkod, tungo sa pag-aakay ng ating kapwa, patungo sa ating Panginoon. Kaya sana minamahal kong mga kapatid, ang challenge sa atin ngayon, sagutin natin yung pananalita at anyaya ng ating Panginoon na tayo ay maging manggagawa sa Kanyang anihan. Wala nang kinakailangang mayaman o mahirap man, may kaalaman o wala. Tayong lahat ay may lugar, tayong lahat ay maaaring manggagawa sa anihan ng ating Panginoon. Subalit sa kabilang dako naman, yung paanyaya ng ating Panginoon na manalangin na ang ating Panginoon ay magpadala ng manggagawa sa Kanyang simbahan. Tayo pa rin ay manalangin. Kailangan natin na manalangin upang marami pang mga kabataan ang sumagot sa paanyayang ito ng ating Panginoon. Upang sila ay maging pare, maging diakono, at mga leaders ng simbahan. Sapagkat kailangan natin ang mga leaders na ito upang sila ang mamuno, upang sila magbigay ng halimbawa, upang sila ang maging una sa misyon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Dito lamang natin masasabi na tayong lahat ay nagkakaisa. Tayong lahat ay iisang simbahan. Tayong lahat ay iisang katawan ng ating Panginoon. Alalahanin lagi natin, marami ang aanihin, subalit kakaunti ang manggagawa. Manalangin tayo na tayo padalhan ng ating Panginoon ng mga manggagawang ito. Subayin niyo, Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, napakaliwanag ang panyaya ng ating Panginoon. Sumagot tayo sa Kanya. Tayo ay maging mabuting manggagawa sa Kanyang anihan upang tayong lahat ay umunlad at ang ating simbahan ay umunlad ng gayon din. At naway pagpalain kayo makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo ng kapayapaan. Salamat sa Diyos.